Belgium. So kanina, may nagtanong, sagutin natin yung tanong muna kasi syempre baka yung iba hindi familiar kay Belgium. So Belgium and Appfolio actually pareho yan, property management software. So ano raw pinagkaiba ng property management sa real estate? Actually, ang property management is ano nga ba yun? Yung real estate din siya. Ang property management is about real estate. About rentals. Kasi ang real estate kasi iba-ibang klase yan, di ba? Merong selling, merong rental ng residential, may commercial, ganyan. So si property management is rental siya. When I started working in 2019, ang naging client ko noon, full-time ako doon sa work na yun. Virtual assistant ako talaga noong time na yon. So, ang kinikater namin is, ang tawag nila, single family home, merong multifamily. Yung multifamily, maraming mga units. Yung parang building o kaya apartment complex, ganyan. So, yung Belgium ang gamit namin. Nandyan lahat sa Belgium diyan nangyayari lahat yung business ng property management. So, nasagot ko ba yung tanong? Anong pinagkaiba ng real estate and property management? Hindi siya magkahiwalay. Property management is real estate. Ang real estate lang is maraming klase. Merong selling, merong real estate development, ganyan. So, iba-iba siya. So, ang property management is a part of real estate. Okay ba? Nasagot ko ba yung tanong? So mamaya, after ko, siguro magkakaroon tayo ng question and answer. So let's move forward. So in today's session, you'll get a taste of what Mastering Belgium can do for you. Whether property manager ka na, real estate professional ka, or aspiring virtual assistant ka. So this platform is the key to unlocking streamlined operations, efficient financial management, and exceptional tenant relations. Yun ang kinaganda kay Belgium. Number one yan, tenant relations and also owner relations. So papakita ko yun sa inyo later. So why Belgium? Belgium is a comprehensive platform from tenant management to accounting. Belgium offers an all-in-one solutions tailored for property management, for property managers. All-in-one siya. User-friendly yan. Yan ang number one na gustong-gusto ko sa kanya, is very user-friendly. So, ako as a freelancer, hindi lang actually Belgium yung nahawakan ko. Meron ding iba like ERD, door loop. Yan, so may mga iba-iba akong na kasi syempre depende naman sa client mo kung ano yung gamit nila. So, pero yung loyalty ko na kay Belgium pa rin kasi napakadaling gamitin. Ayun. Scalability. So bakit scalability? Kasi whether 50 units, 10 units, or 100 or 500 units, napakadaling gamitin ni Belgium. So what you will learn? During our course, so magkakaroon tayo ng course, ano yung matututunan nyo? So setting up of Belgium from scratch. So I have helped clients set up Belgium from scratch. Yung talagang kukuha sila ng Belgium, ako lahat na magsiset up ng mga properties nila, ng mga tenants nila, lahat ng system na kailangan i-set up, tinutulungan ko sila. So, ituturo ko yon sa course, yung step by step lahat. So, meron din si Belgium Tenant and Lease Tracking. Isa yan sa pinakamaganda kasi automated na yung rent. Hindi mo na kailangan every month kasi merong recurring charges na siya. So, you will learn how to efficiently manage tenant information. Siyempre, yung lease agreements. Meron na rin si Belgium na doon ka nagagawa ng lease agreement. So, yung sa iba sa inyo na nakakaalam ng paggamit ng DocuSign. So, meron na rin si Belgium mismo na parang DocuSign. So, accounting, siyempre, sa atin for accountants, accounting and financial management, meron din si Belgium. Ayun, ito pa, isa pang maganda. Meron din siya na maintenance request and vendor management. So yung mga tenants, pag may mga maintenance request,
meron silang feature yan doon. May mga task doon, magre-request si tenant, maglalagin siya sa portal niya, tapos nandun yung request. So maintenance request mapupunta sa, well, usually mga property management company, merong maintenance coordinator. So yung maintenance coordinator ang mag-handle ng mga request na yon. And then, etong mismong task na yon mapupunta sa vendor. So kung sino yung gagawa, mapupunta yun sa kanila, and then after naman matapos na ni vendor gawin yung kung ano yung work na kailangan, kunyari mga plumber, ganyan, may kailangang ayusing leak sa bahay. So pagtapos na sila, and then mismo doon sa Belgium, diretso na yun sa invoicing, sa accounting. So very seamless. Kaya talagang magandang gamitin si Belgium. So ayun, advanced tips and tricks. So you will get insider knowledge on how to use Belgium's more advanced features and save time to maximize efficiency. So yan. So bakit ako magtuturo? Kasi nga po, marami na akong years of experience using Belgium, and I have helped companies. Actually, may mga clients ako na kinukuha ko to train their VAs para paano gamitin yung Belgium. More on bookkeeping side, paano mag-reconcile, ganyan, bank reconciliation. Kasi, ayun. So, maganda naman yung mga result, maganda naman yung feedback ng mga clients natin. Okay. Now I will show you what Belgium looks like. So ito yung dashboard ng Belgium. You will see here, ayan, outstanding balances. Ito yung task, ito yung mga maintenance request. So hindi lang maintenance request ang pwede ilagay dito. Iba-iba pa, which pag nilook into natin isa-isa is talagang napakarami niyang gamit. So renter's insurance. Pero itong dashboard na to is actually customizable. Yan. Pwede ka magdagdag or mag-alis. So yan. So tingin tayo dito. So yun yung dashboard. Ito yung rentals. Ayan yung properties. Merong rent roll, may tenants, rental owners. Tapos outstanding balances is kunyari merong mga tenants na hindi pa nagbayad. So dyan napupunta yung outstanding balances. And then sa leasing, meron din si Belgium not bago maging property management siya, 'di ba? Naghahanap tayo ng mga tenants. So meron din siyang ganong application. Meron siyang listing, ayan. Tignan niyo. Ayan, kung sino yung mga bakanting, kung alin yung mga bakanting units, so nandyan yan. And then nakakabit sila sa Zillow. I think Craigslist din. So nakakabit sila. So once na inopen mo sila sa listing sa Belgium, lalabas sila doon sa Zillow. So tapos pag merong mga applicants ng tenants, nandito rin, merong link sila na i-click, and then doon sila mag-a-apply, mag-a-upload sila ng mga documents nila, ganyan. Tapos dito mo na rin mamomonitor kung sino yung mga applicants na ma-approve nyo. Tapos pag napili nyo sila, automatic pwede nyo na silang i-move in. Nandun na lahat yung mga details ng mga applicants. Oh, ayan, hindi ko pala na-mention earlier. Ang Belgium also, meron siyang capacity to manage HOAs, so homeowners associations. Sa US kasi, ang mga HOA ang nagma-manage, hindi lang yung mga officers. Minsan pinapamanage nila yon sa ibang companies, parang property management companies din. So kasi 'di ba, yung mga condominium ganyan, 'di ba, may HOA yun, may mga officers. Pwera sa kanila, meron talagang nagma-manage doon sa buong HOA talaga. So si Belgium merong ganyang capacity rin to manage HOAs. And then ito yung accounting side natin. Siyempre, ayan, general ledger, banking, bills natin, mga recurring transactions. Meron din si Belgium na budget. So pwede kayong gagawa ng budget para sa client nyo, and then at the end of the month,
ima-match nyo with the actual, ganon, or quarterly or annually, meron ganyan din. Yan. So, ito yung maintenance. So, meron tayong, syempre, vendors, list of vendors natin, and then work orders. And meron din silang property inspections. As a property management company kasi, required tayo na magkaroon ng annual inspection ng mga properties na minamanage natin. Yan. So, nandito nakalagay yung task, yung kanina na sinasabi ko sa inyo na pag may request yung mga tenant dito. Pero hindi lang tenants ang pwedeng mag-request. Kahit mga owners, pwedeng mag-file ng request. Kunyari may tanong sila, pwedeng lumabas dyan. So tingnan nyo, pag ganito itsura niya. Ayan. So ayan lahat ng request. So iba-iba. Ito kasi mostly maintenance lang talaga eh. Pero hindi nakikita kung anong ano. Tapos, pwede nyo siyang i-assign sa kung sino yung kailangan mag-manage ng request na yon. Ayan. So, yon. Ngayon, si Belgium also, hindi lang siya yung yan lang. Kundi you can communicate with your tenant at saka with the owners from here. Ayan. Meron kang, pag nag-subscribe kayo kay Belgium, merong public site na ibibigay sa inyo na para siyang website, ganon. Merong ganon. And then, merong tinatawag na resident portal na makakapag-login yung mga tenants. Meron ding tinatawag na owner portal na makaka-login naman yung mga owners na nakikita nila yung mga reports na para sa particular properties nila. And then within Belgium, pwede nating i-text si owner or si tenants. Pwede nating gamitin yung may text messaging capability siya. Pwede ring mail. Mailings is snail mail talaga. Gagawa ka lang ng sulat. Tapos si Belgium na magme-mail kung gusto niya ipadala sa mga, meron kasi minsan sa sa US na kunyari may bagong batas, kailangan mo ipadala sa mga tenants mo. So, kailangan receive nila by mail. So, yun, pwede dito, yung mailings na to. Tapos si Belgium na magme-mail nun sa mga tenants. And then, meron ding email, syempre. So, nandyan lang yung email. Ang kinaganda nito is talagang yung history nandyan. Kasi minsan, di ba, may mga dispute, may mga ganyan na hindi yung kami sinabihan, ganyan. Eh hindi, Belgium ang ginamit natin. Makikita natin sa Belgium na talaga nag-send tayo ng email. Ayan. So, meron ding mga templates for mailing and email. And then, isang magandang kay Belgium, pwede ka mag-upload ng mga files like yung mga lease agreement mo, property management agreement, dito na siya. So, hindi ka na, even wala kang mga Google Drive or SharePoint, ganyan, nandito na siya. Pag may kailangan kang tingnan na ano nga ba yung pinirmahan niyang kontrata. So, sa Belgium mismo, makikita mo na kung ano yung mga contract with the tenant. So dito tayo sa reports. So ito yung iba-ibang reports. Ayan, may audit log, balance sheet, management income, property statement. So sa atin, mostly syempre, income statement and balance sheet. When I was working before, pinapadala namin monthly sa mga owners, usually every month yon, every end of the month after bank reconciliation, ganyan, papadala kami ng rental owner statement. Nandun yung income nila from the property and then expenses and then kung magkano yung makukuha or magkano yung nakuha nila for the month. Ayan. So, maraming useful reports dyan. Etong Analytics Hub, iba-iba kasi siya. Pero ang pinaka nagagamit namin dito before was yung sa leasing. Yan, kung gaano katagal bakante yung isang unit, yung turnaround time niya na ilang beses siyang nababakante na ano ba in a year ba palaging may bagong tenant or mas tumatagal ba yung tenant doon sa isang property na yon. Yan. So,
merong mga add-on services din si Belgium na syempre iba yung subscription niya. Ayan. So si ePay, importante si ePay kasi pag si tenant mismo sa Belgium na nagbabayad ng rent. So pwede sila mag-set up ng auto-pay. So para hindi nila nakakalimutan magbayad, 'di ba? So isa 'yon. And then pangalawa, si Belgium, pwede na rin yung mga tenants, pwede na rin magbayad ng parang 7-Eleven, ganun. Meron na silang parang kiosk yata doon na tinatanggap na sila ng payment ng rent. Yun yung maganda doon. So, ayan, marami siyang mga add-on. Ito yung isang sinasabi ko, e-signature. Sabi niya, powered by Dropbox sign. Kasi nga, sa US, mostly, yung mga legal documents nila, yung mga lease agreement nila, ano na yun e-signed na, hindi na yung, kasi napakaraming papelya, lalo na sa California. Mahigit 100 pages ng document yan pag magre-rent ka ng bahay or ng condo. So biruin mo yung kung ganun karami yung pipirmahan mo, 'di ba? Ipiprint tas pipirmahan. So ayan, puro e-signature na sila. Tinatanggap na yon na legal document, which si Belgium meron na. Kaya na dito na hindi ka na magsusubscribe ng dalawa na may DocuSign ka, may Belgium ka, ganon. Ayan, so property inspections, yan meron din sila. Yung showing coordinator sa sa leasing. Renters insurance, yan. Ang nakakatuwa dito, 'di ba pag nire-require natin ng renter insurance, kasi doon sa US hindi pwedeng walang renter insurance, kailangan talaga meron. Pag open ni tenant ng portal niya, nakabulaga agad doon na kumuha ka ng renter insurance mo. Kunyari, expired na yung renter insurance mo, kailangan mo nang kumuha. Agad yun nakikita as reminder sa mga tenants. Ayan. So meron din ayan, yes, Jill, ito 1099 e-filing, meron silang pwede tayong mag-file ng 1099 from Belgium. Kasi nga accounting wise nagagamit na rin natin si Belgium. Para rin siyang QuickBooks. Kaya lang meron lang siyang property management side na so mas siya, hindi siya accounting lang. Meron siyang ibang gamit, kumbaga. Kaya may remote check printing din. Merong EFT rin kung gusto natin magbayad kay vendor using their bank accounts. Pwede rin natin silang bayaran ng using bank accounts. Pwede rin kung gusto nila check yun, si Belgium magpiprint, si Belgium magme-mail doon sa kanila. Ayan. Dami nilang add-ons. So ayun. Yan, ganyan ang itsura niya. And teka, alam ko may nilista ako dito. Ano ba yung mga job opportunities once you are knowledgeable of Belgium? So, ayan. So, yun nga, PM, Property Management. So, isa is Leasing Coordinator. Ang Leasing Coordinator, ang ginagawa nila is tumutulong sila na para i-promote yung vacant na unit na property or yung mga for sale na property. Leasing coordinators, yung mga for rent na property. So sila yung nagpa-process doon sa dito sa leasing, yung mga applicants, yan. Yung leasing coordinator ang gumagawa nun. Kasi kino-qualify yung mga applicants. So nagve-verify sa landlord, nagve-verify sa mga employer. So yun yung leasing coordinator. Meron din tenant or property management coordinator. So ang minamanage naman nito yung mga existing tenant ng company. Sila yung nakikipag-communicate kung may problem, ganyan. Tapos ano pa, yung leasing, yun nga pala, yung leasing coordinator, usually siya rin yung gumagawa ng lease agreement. Ayun.
So, ayan, si property coordinator, tenant property coordinator, pag may nagmo-move in na tenant, sila yung nag-aasikaso. Tapos meron din tayong maintenance coordinator. So, yun, kailangan knowledgeable ka rin sa Belgium kasi kung yun ang ginagamit ng client, so kailangan doon ka rin makikipag-communicate with the tenant, sometimes also with the vendor din. And syempre, most importantly, yung bookkeeping at saka accounting side ni Belgium. Kung familiar kayo, kasi ako mostly Upwork talaga ako, hindi ako sa online jobs. Makikita nyo, kasi ako yung search ko, talagang Belgium yung nakalabas. Pakita ko lang sa inyo. Pag yung naka-default, yon pala. Na yung default ko, Belgium talaga. So, pag may nagustuhan ako, apply agad. Tapos coach yan, nag-optimize ako nung isang araw ng ng profile ko kasi medyo matagal ko na hindi napabayaan. Ayun, naka-3 invite ako agad. Tapos nakakatawa. Ayan, Safe Searches Belgium. So, yan, folio, kita lumalabas agad. So, pero ako kasi mas ko talaga Belgium talaga. So nakakatuwa kasi bumaba yung rating ko nung, siyempre meron tayong mga clients na hindi rin natin nakakauyon, 'di ba? Hindi natin nakakasundo. So bumaba yung rating ko. Ngayon 100% na uli siya. So I'm so happy. Ayan. So ayan. Ayan, ready na uli for clients. Bigla akong natigilan sa $70K. Nakita niya Ano yun? naman, $70K. Yun naman ang lang kayo nakita. dyan. Yun din nga nakita ko eh. Alam mo, nag-zoom in 750. yung mata ko. Ang bilis ng mata no? Ito, pinapakita ko yan, 100% job success, to stay top rated plus, di ba? Basta magnetize ako dun sa Ayan. Pero dahil dahil medyo matagal na rin ako sa Upwork, may mga clients ako na na lumabas na rin. So, yung iba Payoneer, meron ding PayPal, ganyan. So, ayun. So, I'm so thankful talaga na nakilala ko si Coach yan kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matututo mag-freelance. VA lang talaga ako noon eh. Ayan. Yes, meron pa sa labas ng mga client, 'di ba? Ano rin 'yon, Belgium. Minsan may nagre-reach out sa LinkedIn, ganyan, nakikita nila. Syempre, kailangan i-optimize natin yung profile natin, 'di ba? Ayun. Questions? May questions tayo about property management. Hello, Ma'am Maya. Yes po. Question and answer. Okay, good evening. Bali, so itong normal si Belgium parang end-to-end siya na ERP. So, alimbawa, si client, ano to si Belgium, si client ang nagpo-provide sa shall we say isang property management na hiring isang bookkeeper na bigyan ng access doon sa system. Ito ba siya ay depende kung sino yung nag-ooperate as a management ng isang condominium or isang large na or isang subdivision or ano ba? Normally sa building. Usually po, ang Belgium kasi ginagamit ng isang company talaga. So, depende kung ang company na yon ang minamanage puro yung tinatawag natin na single family home or mga parang, alam mo yung mga bungalow na for rent. Ganyan. It's either yun or meron ding mga company na pera doon, meron silang mga condominium unit, ganyan. Yung Belgium ang ginagamit nila. So si Belgium, maraming users yan. May mga gumagamit na para sa rental, yung mga property coordinator nga.
Pero kung ikaw sa accounting side yung sa'yo. So kunyari ikaw na hire ka sa accounting. So mostly talaga dito ka sa accounting. Ito yung mga gagamitin mo. Pero like me, medyo ako kasi hindi pwedeng laging nakakabit diyan yung 'di ba yung ano ba yung income ng company, 'di ba galing sa rental. So kailangan marunong tayong tumingin ng ito tinatawag nating rent roll. Ayan. So kailangan marunong tayong tumingin diyan. Pareho nito na may tenant siya. Ayan, papakita ko lang. So pag may tenant, ayan, may financials, may tenants. Ito yung si tenant, dalawang tenant. Ito yung tinitingnan natin dyan, yung ledger ni tenant. So kailangan marunong kang bumasa niyan. Una, kailangan marunong kang bumasa niya. Pangalawa, ako kasi, lalo na kung bago, kunyari ako sa company, tapos tinignan ko to, binabalikan ko yung contract, yung pinirmahan ng tenant. Tama ba yung pagkakaset up ng lease ledger na to? So, yun. Medyo, medyo, pag property management kasi, yun yung medyo nakaakibat. Hindi pareho ng, di ba usually tayo pag bookkeeper, QuickBooks, bank recon lang, entry lang, ganyan. Pag property management, medyo ibang level. Medyo ibang level siya. Nasagot ko po ba yung tanong niyo? Kasi, actually, ma'am, so ito siya palang, pag once na property management ka, pwede siyang magkaroon ka ng multiple owners at saka yung multiple location siya. Then, parang ikaw lang yung nagmamanage ng property. Then, so parang naka-trust fund pa rin siya na parang naka-trust fund, trust fund pa rin yung So parang ikaw yung nag-allocate para doon sa owners. Ikaw din yung nag-allocate doon para sa maintenance as a whole, ng operation ng rentals, then ang matira parang yan na yung magiging income mo, parang ganun, parang hindi, ganun, ganito po yun. So si property management company, yung iba merong minamanagement minamanage yung sarili na lang properties. Meron ding property management company na minamanage yung properties na ibang tao. Okay? So paano sila kumikita pag minamanage nila yung property na ibang tao? Meron tinatawag na property management fee. Usually, ang management fee is percentage ng rent, ng monthly rent. 7% hanggang 15%, minsan may 20% pa ganyan. Pero sa California kasi noon, ang nagre-range lang siya 8 to 10% lang every month. Yun yung kinikita ng property management company. Okay pa? Yes po, ma'am. Okay, ma'am. Ayun. I understand. Yes. Additional fees, actually hindi. Yung dati kong client, kasi kung isipin, 'di ba, ang baba 10% lang management fee, 'di ba? So, ang ginagawa nila kasi pag merong mga pinapagawa, meron silang parang markup, nagma-markup sila. Kunyari, yung bahay may kailangan gawin, papagawa nila sa contractor. Ayan, papagawa. Hindi lang yung, kunyari, ang binayaran sa contractor, $500. Yung $500, magma-markup sila doon. So parang may coordination fee, parang ganon. For management fee rin, ganon. So may additional na ganong sa ganong part sa pag-maintain ng bahay. Ayun. So yung iba naman, ang ginagawa, meron silang mga tao talaga na pinapasweldo, lalo na pag marami silang minamanage na properties, meron silang mga tao, pinapasweldo nila para gumawa nun, tapos charge nila yung owner ng mas malaking halaga, mas higher rate, syempre. Para doon, kumikita sila talaga ng malaki. Kasi, di ba, doon nga, minsan pintura lang ng bahay, magkano? $5,000, di ba? Masyadong mahal ang doon, labor, ang pagpapagawa ng bahay.
Okay May po. mga question dito sa chat. Siguro iba mga bago lang. Need po ba ni client na gumamit ng QB o Zero kahit may Build na siya? Meron akong clients na gumagamit ng QuickBooks kasi ganito, ang property, etong Billium, ang makikita natin is yung income ng property. Okay, ng property. Pero yung income ng property management company, hindi mo siya mamomonitor sa Billium. Actually, meron siyang ganon. Ito, ayan o, company financials. Nung nag-onboard ako ng isang client, may training na binibigay si Billium. So tinanong ko dun sa nag-onboard na taga Billium na paano ko to pwedeng gamitin para makita ko yung financials ng company, ng property management company. Hindi pala yung nai-imagine natin na makikita natin yung income tsaka expense dito. Hindi siya ganun. Ang makikita lang is kunyari nakasingil ka ng management fee, yun, dito mapupunta, ganyan. Nakasingil ka ng management income, yung mga application fee, ganyan, yun lang yun. Pero para itong Billium, gagamitin mo as accounting para sa finances, sa financials ng mismong property management company, hindi. So, may mga clients ako na aside from Billium ginagamit nila for property management, pero para sa kanila, sa company nila, QuickBooks pa rin. So hiwalay pa rin. Yes, I think magandang point yun kasi aside from being business ng property management, may other expenses pa rin yung company. Like may mga subscriptions sila. Yan, Billium, bayaran sa subscription. So separate si QBO. Siguro yung point ni Tita. So ito for lang to, mga owners view lang to. Pang May tanong pa, rentals lang Tita. talaga. Sa anong bansa daw ginagamit ito? Si Dean may tanong. Sige, Dean. Hindi, gusto ko lang mag-share kasi nga may experience din ako sa property management talaga. Although UK naman yon. So ganito naman yung experience ko. Ibang software yung ginamit nila. And yun nga, may Zero din kami na nakahiwalay. Ang property management kasi, like for example, nagmamanage siya, malaking company, 400 properties yung minamanage niya, iba-iba yung may-ari. Pero isa lang software ang ginagamit niya. So halimbawa nga, yung Billium, nandoon lahat yon. Pero yun nga, kung ano lang yung request ng mga tenants, nandoon, lahat ng schedules, na kung ano man, yung paniningil nila nandoon. And then sa separate accounting system, doon nila ginagawa yung ano yung nangyari doon sa business as property management. Kasi nga sabi nga ni Tita, samantalang mas gusto matanda ko pa ako. yun. Gusto ko yung mga coaches natin nagtititahan. So yun nga, na meron tayong management fee. So doon kumikita si property management companies and based dun sa fees na yon, doon din nila kinukuha yung nakaschedule na mga kung ano-anong gagastusin. Halimbawa, pagpapalinis ng mga properties, hindi naman properties, kumbaga yung mga common areas. Yung mga common areas, papalinis nila, palinis ng mga windows, ganon. So, nakaseparate talaga if yung property management company ang ginagawa nyo ng accounting, nakaseparate sila. Yan, ganon po yun. Sana, kahit pa paano nakatulong sa aking explanation. Thank you din, Adele. May tanong, may free trial daw, Billium. Meron po 14 days. 14 days yung trial. Upfolio. Tita, meron. Pwede daw po bang multiple client in one Billium account? Parang multiple client. Pwede multiple owners ng properties sa isang Billium account. Pero isang property management company lang. Kung ang business mo, property management business, pwede ka maglagay ng multiple owners sa loob. Pero yung multiple clients, magkaiba ata yun. Iba-ibang kukunin nilang Billium. Siguro, tama ba? Isang property management, manager, tama? Tapos,
Yung mga tenants niya nandun sa loob ng Belgium, tama ba? Yun. Lahat ng doon. tenants nandun. Guys, pa-up na ibang question na natabunan mula kanina, medyo madami. Pero I hope yung iba baka naulit na. Pero kung hindi nasagot, paki-up po ulit. Feel free to, kasi kanina, nagpang-abot. Baka natabunan. So merong isang question dito si Glance. Free trial, pag expired na, pwede mag-create uli ng bagong company. Hindi, siya, maggamit ka ng ibang email na lang. Ito, another question. Mahirap po ba siya aralin para sa mga baguhan or non-accountant? Paano niyo po siyang natutunan at nagamay ng husto? Any tips and suggestion po? Sa totoo lang, napakadali. 'Di ba nakikita nyo naman sa interface, once na pag nag-attend kayo ng training, iisa-isahin natin lahat 'yan. Napakadali. Napakadaling sundan. And very yung mga nila, customer service nila, pag may question ka, napakadaling sumagot. Yeah, thank you po. Meron pa po, nagagamit din po ba sa Pinas ang Belgium? Wala pa akong experience, pero kung kailangan, palagay ko magagamit. 'Di ba marami tayong mga Airbnbs dito, mga rentals, very easy siya gamitin. May free sample company po ba ang Belgium like sa QBO na pwede naming explore? Wala, ikaw ang magki-create talaga. May question dito, how much is the rate? Actually guys, sagutin ko to, laging tanong yan, how much is the rate? Di ba tinuturo natin, ang rate kasi magbe-base yan sa skills, expertise, and confidence mo. Pwede ka mag-charge ng 25 or 50 if you know you can deliver the work. So, if tingin mo kaya mo $10, kaya sa Upwork, alam ko pinaka-minimum. Kahit newbie kayo, di ba tinuro namin yan dati sa Upwork, $10, start ka sa Upwork. Huwag ka matakot kahit newbie ka. Ang importante, alam mo yung gagawin mo doon. May interview portion naman. Kaya there's such things as trainings, free and paid, just to add value to the client. Ito pa, Coach. Can we naman alone? Diba? Sige, Yes, go ahead. Can we also generate balance sheet in the income statement of the PM itself, not the owner balance sheet and IS, income statement? Hindi. Yun yung ina-explain ko kanina na, 'di ba, meron ditong company financials. When you talk of company financials, ibig sabihin yun yung property management company. So hindi, wala siyang ganun. Yan. And another question, integrated po ba sa QBO ang Belgium ni client? Hindi rin. Hindi siya pwede i-connect, Coach? Hindi siya okay. nako-connect. May may nakita akong isang question. How to add property po kung 50 properties. Pwede siyang parang si Belgium na i-upload mo using CSV. Meron silang ganon. I don't know kung natakal na to, Coach. Can we file 1099 NEC and 1099 miscellaneous directly from Belgium? Yes. Madali rin lang. Parang QuickBooks din lang. Yung mga nasa baba, Jen, clarify ko po tita, bookkeeper, pwede po natin maging clients, ang mga property owners, property managers, mag-ipabuba sila ng prepare ng FS, tama po ba? Ako kasi, yung pinakauna kong work noon, full property management kasama pati bookkeeping, talagang lahat kasi nag-start kami 50 units lang. Pero pag malaki ang company, usually hiwa-hiwalay yan. So pag bookkeeper ka lang. Yun. Okay. Nakita ko doon, gusto ko yung discuss kasi tita, yung job opportunities. So, pag nag-aral ka ng Belgium na to, pwede kang, kung ayaw mo mag-bookkeeper, pwede ka maging, tita, pabalik nga niyan. Pag nag-search kayo sa online job or Upwork or kahit saang job post, pwede nyo itong ma-applyan. Yan yung opportunity nyo, not only a bookkeeper. So, kahit hindi ka bookkeeper, graduate, basta alam mo itong Belgium, you can do this. And then, pag nasa loob ka na, doon mo aralin yung ibang part, bookkeeping, maintenance coordinator, di ba? Para hanggang maging manager ka.
Property manager tawag na doon. So maganda tong opportunity for you guys. Ang dami niyong mapapasukan na trabaho. Gusto ko tong part na yan. Clear ba? Tama ba guys? Exciting? Ako, Type naman na exciting. nag-start ako before transaction coordinator ang tawag, pero actually lahat ginagawa ko. Lahat ginagawa ko. Which nakakatuwa kasi parang dito lang sa Pilipinas, para ka nang nagpapaupa. Ay, ganun pala doon, ganun din, parang nandito lang din sa atin. Ayan. Ano ba yung mga tanong guys? On the top view pa. First role implementation, normally magkano po ang subscription? Magkano daw tita ang pinaka-minimum subscription? Alam ko Hindi ko na kabisado ngayon ng subscription kasi subscription tita. tingnan natin. Belgium. How much ang subscription? Ayan, tingnan natin ha. Ayan yung pricing. Ayan. So, essential, $55 per month. Yung growth, $174. Premium, $375. Ayan. Ito yung mga rates nila. Although, ang ano ko yata is talagang mas mataas si Belgium kesa sa iba. Like, door loop. Kasi meron ko isang gamit door loop, mababa lang. So yung iba, yung mga nag-i-start pa lang na property management company, yung konti pa lang yung properties. Hindi sila kumukuha sa Belgium. Pero Tita Maya, di ba hindi tayo or hindi tayo ang magsasubscribe dyan, di ba? Si client. Si client yan. Hello, ma'am. Apo. Tanong ko uli, shall we say, ako, interesado ako mag-put up ng ganito. Normally, saan ba yan nila nire-register yung, as I will say, I will start property management as an individual. Then siyempre, mag-subscribe ako ng Belgium. Assuming na I am offering, shall we say, may mga, isang condominium. Ganun pala, isang condominium. Ganun, may 4-3 pinto. Rooms na ipapamanage. Normally, saan ba yan nagre-register yung mga ganyan? Yung company mismo? Yes po, ma'am. Well, sa US ba o dito sa atin? Hindi, pag sa US o halimbawa dito sa atin, parang ano lang ba din siya? Business as usual pa rin siya ba na ano? Company rin siya. Property management company talaga siya. I see. Okay. So, dito sa atin, ang tawag niyan, yung mga nagmamanage ng mga condominium, di ba nagtatayo sila ng property management company rin. Yun yung nagmamanage ng mga, di ba yun yung isa sa pinopromote nila na, oy, bili kayo ng condominium. Kami nang bahala magpaupa yan, kami magmamanage. Magre-receive lang kayo ng income nyo. Ganon yun. I see. Okay. Okay, sige. So sabi ni Sherwin, pareho lang po ba Belgium at Appfolio? Pareho yung function niya, pero depende kay client. Merong gustong si Appfolio, merong gustong Belgium, ganyan. So it's better na mas familiar kayo sa pareho. Like kung ako gusto ko talaga sa real estate at gusto kong pasukin yung property management, mas okay na marami kang alam na mga application para, alam mo yun, broad yung ano mo. Pag nakita mong Belgium, apply ka. Pag nakita mo Appfolio, apply ka. Diba? Pero pareho lang siya basically. Pareho lang, oo. So, ang maganda nga kasi kung parehas mong alam, same, again, during interview or application, pareho yung lengguwahe. Ano lang siya, navigation, magkaiba, pero same lang siya ng bottom line niya rent management reporting. So para nagpaparenta dito sa Pilipinas, medyo yun nga, online lang lahat ginagawa. And maganda, ang opportunity nga yan, since online, pwede natin trabahuhin kahit nandito tayo sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, hindi pa siya ganun ka-adapt. Manual pa tingin ko ang mga nagpaparenta sa Airbnb. Ang dami na ngayong ganun, di ba? Wala pa rin ako naririnig nag-video. So, medyo matagal-tagal pa tayo, pero yan. Konti lang daw competition. Opo. Yan po ang ating opportunities.
Any question? Because good news, we will open now the enrollment for your information. For those of the early bird, kasi nga apps. Naghahang ka, Coach yan. Hindi naman Ako ba yun o ikaw? upward of ganong per hour Per hour ng next alin? PM, na isang PM na nagsistart or expert, in-range mo na lang dito. Alam mo kasi yun nga sabi ni Coach yan, depende na rin sa inyo yun kung paano nyo i-sell yung sarili nyo. Kasi ako I believe para kandidata. I believe for me kahit starting ka pa lang, kung meron ka na experience kahit sa ibang work, 'di ba? Yung meron kang ibang work na may experience ka na, wag kang kukuha ng napakababang rate. Hindi ano yon, hindi tama for me, lalo na like eto sa training natin sa Belgium, yung mga naging estudyante, mga trainees ko na, even after ng training, pag nakakuha sila ng work, minsan tita sabi niya, nakakuha ako ng work, hala hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Kaya nag-i-Skype kami, tatawag kami, tinuturuan ko siya hands-on, paano ba tita gawin to, ganyan. Tinuturuan ko sila kasi syempre gusto ko matuto, lalo na yung mga nag-enroll sa course ko. Gusto ko makakuha sila ng work. Gusto ko na matuto sila at magka-experience at syempre kumita, 'di ba? So, nandun yung ko, even after ng training, magme-message sa akin, tita, paano ba to? Ayan. So, yun. Support. Naghang na si Coach yan. Natahimik. Buti na lang, meron tayong tita. Si Coach yan na naghang. Yes po, ayun. Sa mga nagtatanong, open na po ngayon yung early bird natin. Early bird is, wait lang, share ko lang. Ayan, 14-day free trial si Belgium. Right now po ang early bird po will be 1,500. And since magbubukas din po ang Apollo property management using Apollo naman by this September din po, you can avail the promo po for 2,500. And for elite po 1,050 since may 30% discount po kayo. This early bird rate po until September 6 po. And pagdating ng September 6, back to regular price na po, which is 1,750. So meron tayong bundle ng Belgium and Appfolio. Yes so po. Kami yan ni Coach Neil. So kung i-avail niyo yung bundle, mas mura siya, syempre. Hello? Yan. And yon, mas maganda po akong mas mag-a-avail ko kayo ngayon. And for replace po, pa-wait na lang po sa replay. Bundle po is 2,500 po. Share ulit natin. It's a one-day training from 9 to 5. Hindi ko pala ako nakashare. 9 to 5 po ng September 21. Saturday. Ayan, mag-stop sharing ako. Ayan. Yung kay Coach Neil, wala pa bang schedule? Ano na po, inaayos po. Yun. Belgium will be on September 21, Saturday po yun. Ito po. Yeah.
Saturday. Ito po, nandyan na rin po. Kung i-click nyo yung link, nandyan na rin po yung, pero may malabo sa akin. Training Ayun. course. Yung Tapos, course outline natin course nandiyan na. outline. Tapos, September 21 po. 9 to 5 p.m. Full day class. And then we'll have our own Google Classroom tayo, Jen pa rin, no? Yes po. And may practice set po. Meron pong hinandang practice set si Coach Maya, si Tita Maya. Para makapag-practice kayo. So, mag-create ng free yung 14-day trial para makapag-practice doon. So, may hands-on talaga. Sorry. For Elite po, 2,100 ang bundle. Nawala po si Coach yan. Nananawagan po ako, charot. Oo nga. Yes, recorded video dun sa Google Classroom. Forever nandun, no, Jen? Yes po, lifetime access po. Okay, nawala yata ako guys. Sorry naman. Nagulat ako, Coach, wala ka. Biglang na nahimik nawala si Coach yan. Nagbayad ng internet, katapusan na kasi yun ang sinasabi. Yan sinasabi, sobrang busy, nakakalimutan yung internet. Coach, meron po bang group discount like group of 5 students? Ay, sinong coach tinatanong mo, Jen? Sorry. Si Coach yan po. Coach yan. Andito na ako ba? Ano daw? Sorry. Dito na ako, guys. May echo ako. Guys. Parang may echo ko, Jen. Meron nga, may echo ka nga. Ako yung concentration. After September 6, guys, start na kami ng early bird. At kung gusto nyong kunin pareho si Video Map Afolio kay Coach Neil, ito yung presyo. And then, again, save nyo lang yung link. Ito yung mga batch ni Tita Maya, yung mga testimonial. And of course, yung access, ayan, nandito na rin naman lahat. Meron pong group, Skype group, kada naman po lahat ng courses. May certificate of Coach, may certificate po. sagot ba? Yan. Nagahanga, Coach. May certificate po. Ano Sorry. May certificate of completion po. Coach, nagahanga. Anyway, nandiyan naman guys yung bundle. Ayun po. Nawala ka na. Ayan. Isa lang. Putol-putol ka But for example, si AU may 30% discount. Pag non-elite kayo, 1.5. And then if you want the bundle, ito yung savings. Okay ba yan? Po yan, di ba? Na. Wala. Okay na? May question pa ba sa bundle? Picture na tayo and then yung link po ulit. Mode of payment po, GCash. We don't accept pa credit card guys ha. Magkano daw ulit bundle? Okay, isa-flash ko ulit yung bundle para sa inyong hindi pa nakikita yung ito po. Yung link, nandyan po yung bundle. Ito.
Para kasama niyo na si Coach Neil dito. Kasi September 21 si Tita Maya, September 28 si Coach Neil. After September 26 po, wala na pong early bird. Okay, inuulit ko hanggang September 6 lang. From today. Kaya yung mga nandito ngayon, grab na yung link. And pwede nyo i-reach out yung mga admin Jules, o sa mga paaramdam ni Jules, si admin Pat, si Jen, ako. Message nyo lang kami, pero mga nasa GC na po lahat yan. Okay, picture tayo guys. Okay na? Okay ba? May natutunan ba kahit free webinar kung ano yung ano natin, opportunities? Okay. Thank you, Tita Maya and all coaches. Hindi na rin nandito si Coach Alma. Yan, biglang dumami yung picture. Oh. Sige, nasan kayo? Pa-picture daw. Sige, picture na lang ako. Tita mo. Eh, gustong sumama. Teka lang. Teka lang. Asan yung picture? 1, 2, 3, smile, eh. Teka lang dyan, may sasama daw. Ay, teka, sino ba yan? Okay na ako. Wala kang video coach. Saan? Sino yan? O, ayan. Sasama Ay, daw ayun siya. pala. Hi! Hi! Teka lang. Ay, 1, 2, 3, eh! Nag-google na daw siya. Yan. O, wag kayo. May love Next life ako. Wag page. kayong ganon. Hi guys. Naka-announce talaga, no? Hello. Ay, ang ingay pala ng background. Wait. Pats, sinahanap ka. Si Pats daw. Nasaan daw si Pats? Diyan yung naririnig ko. Oo nga, sige, nasaan? Pats, Nasa hinahanap background ka. yan. Nakikinig Pats, lang. hinahanap ka. Baka na, Sige, nandun sige sa na. kabila. Hi Din. Hi, Din. Ay, si Tita Maya. Hello po. Hi Din, hi Tita Maya. Okay. Thank you, guys. Thank you, thank you. Bye. Thank you, Bye. thank you. Juan. Thank you, Ang Tita love life. Maya. Thank you, Thank Dee. you. Dito si Coach. Oh, sige na, may love life na ako. Kayo na nakakalam, 118. Tinanggal ko na sa live stream. Bigla sabihin, anong ginagawa? Bye! Oh, unstable. Oo nga, yung pangit eh. May pumapasok ba, Coach? Tapos na. Oh, pang night shift yung mga pumapasok. Papasukin. Maglilinis ng classroom yan. Bye po! Bye-bye. Thank you. Ay, Tita Maya, Dean, Coach A, Fats, and Jen. Bye-bye.